Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matawid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan tugon. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin tugon. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban tugon. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nananatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon
At malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito, ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may giyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaranas sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.